Ayon kay Prosecutor General Richard Fadulyon, kamakailan lang ay kumalat nga itong kopya ng draft ng committee report kung saan nakalista ang pangalan ng ilang senador na inirekomendang kasuhan. Paglilinaw ni Fadulyon, magagamit lamang ang committee report bilang lead sa pagkalap ng ebidensya laban sa mga personalidad na isinasangkot sa flood control scam. Narito ang pahayag ni Prosecutor General Fadulyon. Gusto din namin makita ito, hindi para sabihin na ito'y magiging basihan na ng pagsasampa ng kaso. Ito'y magiging basihan para mangalat ng ebidensya at titingnan kung ano bang katibayan ang mga naiharap, ano ba yung mga leads. At best, it may be considered as leads that the department can follow and look into, and which we can refer to the NBI. Jiggy, sa ngayon, pina-finalize pa ni Senate Blue Ribbon Committee Chair Ping Lacson ang naturang report. Nakaharap sa tatlong magkakahiwalay na reklamong malversation si Senator Joel Villanueva at lahat nga ay doon sa tatlong reklamo na yun ay nakapaghain na siya ng kanyang counter affidavit at hinihintay na lamang na mailabas ang resolusyon dito. Nakatakda naman sa February 12 ang submission ng counter affidavit para sa plunder complaint laban kina Senador Jinggoy Estrada, dating Senador Bong Revilla at dating DPWH Secretary Manuel Bonoan. Nakatakda na ring ilabas ang resolusyon sa plunder complaint na isinampa laban kay dating Congressman Zaldi Co. Jiggy, sa usapin naman ng restitution na una na ngang itinanggi ng kampo ni Co na wala silang balak na makipagnegosasyon sa gobyerno. Para kay Fadulyon, hindi sapat ang restitution dahil kailangan pa rin i-evaluate kung makakatulong ang testimonya ni Co para nga mapanagot o madiin ang iba pang sangkot sa kaso. Narito ang pahayag ni Prosecutor General Fadulyon. For them to be considered, we have to determine more than whatever amounts they will return, yung sasabihin ba nila is material doon sa kaso. Meron ba silang sasabihin na hindi pa namin nalalaman na makakatulong para yung mga tao na involved talaga or sangkot makonvict, or madiin sila lalo. Pero yung pagsusuoli, yan ay isang bagay na pwedeng pag-usapan during the preparation of the Memorandum of Agreement. But as you said, this has been denied already by the camp of former Congressman Zaldi Co. So there's really not much to discuss, until such time that they change their mind. Ayon kay Attorney Boy Paraiso ng ICI Technical Working Group, patuloy na nagbabayad ang gobyerno sa hangar at maintenance fee ng private jet ni Co sa ibang bansa. Pakinggan natin ang kanyang paliwanag. Andun pa rin sila sa Malaysia at saka sa Singapore. Patuloy pa rin po tayo nagbabayad ng hangar fee at saka na maintenance fee nila hanggat magkaroon ng forfeiture order.